So gawa lang ako ng maikling video habang nagkakape ako, habang nagko-coffee break. So meron kasi kanina, kababayan natin nagtanong sa akin about sa kontrata. Kasi may pinirmahan daw sa Pilipinas, tapos nung dumating sila sa Saudi, may inaccept sila na kiwa contract. So gusto na daw, kasi kung iintindihin ko to, hindi daw makauwi, ibig sabihin parang gusto na to umuwi. Kasi hindi ko natanong na sa kanya, hindi na natuloy eh. So ito yung tanong niya, ano po ba dapat sundin? Kontrata sa Pinas, sa agency o sa kiwa contract? Kasi sabi ng sponsor ko, hindi daw ako agad makakauwi ng Pinas hanggat hindi ko tinapos ang kiwa ko na may 3 months extension. So ito kabayan ha, so lalo sa mga first timer, bago kasi ako nung last year, ganun din ako, may pinirman din ako sa Pilipinas bago pumunta dito sa Saudi Arabia. So pagdating ko dito sa Saudi Arabia, pumirman din ako ulit ng bagong kontrata pero wala pang kiwa noon, paper contracts pa rin yun, noong 2019. So dapat natin, kasi ako talaga ang chinik ko noon kung parehas yung kontrata, the same yung company ID, yun yung mga dapat mong i-check eh. So kasi paper contract yun, yung sabi ko kasi ulitin ko ha, bago mo i-accept yung kiwa, tignan mo muna kung parehas yung pangalan ng company, yung kontrata mo, yung basic salary, tsaka yung tawag nito, basic salary, tsaka yung food allowance, kung free transportation, free accommodation, at tsaka may insurance ka. Yun lang rin naman ang kailangan mo check dun eh. Pero pinaka number 1 talaga na dapat mo rin na-check, yung pangalan ng company tsaka company ID bago mag-accept ng kiwa kung para siyang pinirman mo sa Pinas. Kasi kung kontrata talaga susundin, ang masusunod talaga dyan kung ano nakalagay sa ating kiwa kontra, kasi yun talaga yung tunay na kontrata dito sa Saudi Arabia ngayon. Hindi na wala nang paper contract, yung talagang kontrata ngayon, yung kiwa contract na talaga. Ngayon, yung kiwa contract na yun, nakakonekta na yun sa Saudi. So, namomonitor na. Kaya ang mga company natin, hindi na tayo pwedeng pikiin. Hindi rin tayo pwedeng basta lukuhin about sa kontrata natin. Kasi, nakaano na siya eh, naka-record na yan eh. Kasi kiwa contract na, hindi kagaya dati, paper contract na, pwedeng ano yun eh. Pwede nilang, ano yun eh, dayain yun eh. Kaya kung ano yung pinirmahan natin, kung ano yung in-accept natin sa kiwa, kiwa talaga masusunod. Yun talaga yung labanan dito pagdating sa kontrata. Hindi masusunod kung ano yung naging kontrata natin sa Pilipinas. Maliban lang kung may pinirmahan kang kontrata sa Pilipinas, pagdating mo dito, ganun pa rin yung kontrata, same date, same ano, yun, masusunod talaga yung kontrata sa Pilipinas. Pero pag pumunta ka dito sa Saudi Arabia, kasi kagaya niyan, pag nag-accept ka ng kiwa, ibig sabihin bagong kontrata yun eh. So hindi ko lang din alam kay kabayan kung parehas yung ano, yung company ID niya at saka pangalan ng company. Kasi sa tingin ko lang ha, para sa akin lang, maring ibang company yung kumuha nun sa kanya, iba yung pangalan, tapos min-accept sila ng kiwa. Kaya ganun yun. Pero kung parehas lang, maganda, walang problema. Pero pagdating sa kontrata, kiwa contract talaga ang dapat masunod kabayan. Yun talaga yung nasusunod, kiwa contract. So ganyan lang yung video for today guys. Maraming salamat guys.